Hello, hello, hello. Good morning, good morning, everyone. Yan, napakagandang araw na naman ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Araw ngayon siyempre ng kaligayahan. Dahil isang bago na naman pagkakataon ang binigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Amen? Nandito po uli ang inyong Granny Rhoda upang magbigay na naman sa inyo o magbahagi ng munting aral tungkol sa ating Panginoon, no? Ng isang mabuting balita. Maiksi lang na mabuting balita. Pero medyo mahaba yung babasahin ko sa inyo. Ang ibabagi ko po sa inyo ay tungkol sa aklat ni Lucas. No, Luke chapter 16 verse 10. Yan. Sabi po rito, whoever is faithful in every little is faithful also in much. Whoever is dishonest and a very little is dishonest also in much. Basahin ko sa inyo sa Tagalog. Lucas chapter 16 verse 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya sa malaking bagay. Amen? Ayan. Ang ganda po ng mabuting balita sa atin ngayon. Maganda ang ipinapahatid sa atin ng ating Panginoon. Amen? Ayan. Pero huwag niyo pong kalilimutan, bago ako magpatuloy, huwag niyong kalilimutan na subscribe, like, and share my YouTube channel, Granny Rhoda, no? Yeah. Alam naman po natin lahat na tayo ay pinagkatiwalaan ng ating Diyos ng mga bagay dito sa lupa, no? Nang tayo ay nilikha niya, na kung maalala natin sa aklat ng Genesis, ng likhain ng tao, ng Diyos ang tao, sinabi niya rito, kayo ang mamamahala ng mga bagay dito sa mundong ito. Mga buhay man o mga hindi non-things and living things ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, di ba? Maging sa ating mga sarili, alam naman natin na tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga bagay ay may mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, di ba? Alam naman natin lahat yan. Ano ba yun? Ano ba? Wala ka bang alam na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Siyempre, mayroon. Na maliliit na bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon na pwede natin pamahalaan. Ano yon sa ating sarili? Kung inyo pong natatandaan, tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng talento. Ayan. May talent ka naman, di ba? Ayan. Alam ko naman, may talent ka. Baka naman hindi mo alam na may talento ka. Talento ka sa pagsasalita. Talento ka sa pag-awit. Diba? Ako, sabi nga ng teacher ko nung ako nag-aaral pa sa elementary, nung bigay sa akin yung card, nakalagay po doon na comment. Ako daw ay very talkative. Very talkative. O, diba? Gamitin natin yung pagiging madaldal natin sa pamamagitan ng di mabuti, paghahayag ng mabuting balita, pag-share ng mga bagay mabuti,
kaysa gamitin natin yung ating talento na madaldal sa magitan ng pagchichismis sa ating kapwa, no? Yung pakialaman natin ang buhay na may buhay, mas maganda na pakialaman natin yung paghahari ng Diyos. Bahagi natin sa tao yung munting bagay na binigay sa atin ng Panginoon talento, yung pagiging tukatin, pagiging madaldal. Siyempre, gamitin natin yun. Na kahit kunti makapagbahagi tayo sa ating kapwa ng mabuti, huwag masama. Yan. Ayan, ano pa po ba? Sabi rito, ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya sa malaking bagay. Pag binigyan tayo ng talento na ganoon, gamitin natin sa maayos. Kasi nakita naman tayo ng Panginoon kung ano yung ginagawa natin dito sa mundo. Gamitin natin yan sa maganda. Ayan. Pangalawa, yung time. Yan, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng oras sa lahat ng bagay. Amen? Yan. May oras tayo sa ating sarili, may oras tayo sa ating pamilya, may oras tayo sa ating trabaho, kung tayo ay nagtatrabaho. Gamitin natin yung oras na yun ay binigay sa atin ng Diyos. Diba lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon ng oras upang magamit natin ang mga bagay na ito para sa mabuti. No? Yan. Antayin natin, halimbawa ko, sa pamilya. Oras natin sa pamilya. Yung ating, ilagay natin yung oras na may oras tayo sa paglalaba, may oras tayo sa paglilinis ng bahay, may oras tayo para lutuan ang ating pamilya ng pagkain. Amen? Ayan. At may oras din tayo sa Panginoon. Kung may oras tayo sa lahat ng bagay, may oras tayo sa ating pamilya, may oras tayo sa ating trabaho, higit sa lahat, may oras tayo sa ating Panginoon. Araw na linggo, araw na pagsamba, yung tamang oras, ibigay po natin sa Kanya. Alam mo po, walang po tayong maidadahilan. Kasi sa ating simbahang Katoliko, sa ang araw ng linggo o sa araw-araw ay may inilaan na banal na mesa, banal na Santa Misa o Holy Eucharist sa araw-araw. Sa umaga, sa gabi, sa tanghali. At araw ng linggo, oras tuwing isa't kalahating oras ay mayroon pong nagaganap na mas sa lahat ng simbahan. At sa ating pong mga Katolik, kahit saan lugar, mayroon pong banal na misang nagaganap. Mayroon misang ginaganap sa open ground, mayroon sa mga simbahan, mayroon sa mga chapel. Kaya wala po tayong maidadahilan na wala na tayong oras. Pinakamahalaga po yun. Ang ating oras ay ilaan natin mayroon tayong oras para sa ating Panginoon. Amen? Yan ang wag na po nating aalisin sa ating mga sarili. Sa ating sarili. Ang oras na ipinagkaloob sa atin, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang oras na ito ay hindi para gawa natin ng gumawa tayo ng masama, kundi gumawa tayo ng mabuti sa oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Yan. Pangatlo, yung treasure. Diba? Huwag mo sabihin, hindi ka pinagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan. Ano ba yung treasure? Siyempre, yung kayamanan. Kayamanan or financial. Ayan. Higit sa lahat, yun ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Naalala niyo po ba yung talinghaga tungkol doon sa aliping pinagkatiwalaan ng salapi? Ayan, may pinagkatiwalaan ng 2,000 at mayroong 1,000. Mayroong 5,000 at ayan, mayroong 5,000. Yung pinagkatiwalaan ng 1,000,
okay, bumayo ka at gamitin mo. Sabi naman doon sa 2,000, ang isa naman 2,000 at isa pa 1,000. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 1,000 at pinangalakan yun. At nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Ayan, kaya nang bumalik at nagsulit na sila sa kanyang Panginoon, bumalik yung kanyang Panginoon na nagkatiwala sa kanya ng halaga. Ayan, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyaon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay sa inyo sa akin. Ito po ang 5,000 na tinubo ko. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pagkamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyo 2,000. Ito naman po ang 2,000 tumubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Ang alam ko po'y kayo'y mahigpit. Aniya, gumagapas kayo na hindi ninyo tinamnan at nag-aani na hindi ninyo pinasikan. Natakot po ako, kaya itibilaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo ba ang gumagapas? Alam mo kung anong ginagawa ko, ba't hindi mo inilagak sa bangko? At di sana'y may nakuha akong tubo ngayon, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at manalagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunti ay nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo ang sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan, do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Yan, ito po ba natin yan? Ayun, pag hindi tayo pagkatiwalaan, pag tayo naging tamad sa pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, sa halagang pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, ang gagawin sa atin, kukunin yung maliit na halagang binigay sa atin at ibibigay doon sa atin. No? Ayan, tandaan po natin yan. Yun, paano ka pa makakapag-umpisa sa pamamahala? Ayun, gamitin mo yung ibinigay sa ating ipinain. Naalala niyo po yung ang kaloob ng babaeng balo? Tingnan niyo po. Ang Panginoon naman hindi siya naghahangad na magkaloob tayo ng mga bagay na malaki, kundi ayon lamang sa ating kakayanin. Yung kaloob ng babaeng balo sa Mark chapter 12 verse 41 na siya ay pinuri ng ating Panginoon sapagkat yun sa kanyang 2 kusing ay ipinagkaloob pa niya yun sa ating Diyos. Yung puminsan ang nakakalimutan natin na ang kayamanang ibinibahagi sa atin ng Panginoon ay hindi natin minsan nakakalimutan natin na ang bahaginan ang Panginoon sa kayamanang itong ibinigay sa atin. At sabi po sa aklat ng sa Malakay, ayan. Malakay 3:10. Ayan. Malakias chapter 3 verse 10. Ibigay niyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang may magamit ako sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito, at pag hindi, binagsan ko ang durungawan ng langit at ibu sa inyo ang aking pagpapala. At sa chapter 3 verse 9, si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamailam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Pag marunong po tayong magbigay, hindi po tayo mawawalan. No?
Yan ang pangako po ng ating Panginoon. Hindi naman tayo hinihingi ng Diyos ng malaking bagay. 10% lang po sa ibinibigay na sa tinatanggap natin, no? Yun ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Ang 10% ng ating kinikita, ibigay natin sa Kanya. Ano po ba yung 10%? Halimbawa, kung tumanggap ka ng 100, tabi mo yung 10 piso. Lagay mo sa isang sobre, yun ay para sa ikapo o pagbabalik ng kaloob sa ating Panginoon. Tumanggap ka ng 50 pesos, tabi mo yung 5 piso, ilagay mo sa isang sobre. Tumanggap ka ng 10 piso, tabi mo yung piso. O diba? Huwag mo sabihin na wala kang tinatanggap sa isang araw o sa isang linggo na pera para may maikaloob ka sa ating Panginoon. Di ba mayroon? Lagi tayo mayroon tinatanggap. Alam mo, kung tumanggap ka ng 200, di 20 pesos yung ikapo, yung 20 pesos doon, itabi mo na. Lagay mo sa sobre. Ginagawa ko po kasi yun. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo. 20% noon ay para sa Diyos. Hindi na po para sa atin yun. Para na po sa Kanya yun. Ano pa ba? Ano pa ibabahagi ko sa inyo? Ayan. Alam ko na. Isa pa. Yung doon sa pagpapakain sa 5,000 katao. Tingnan niyo po. Sabi dito sa Mark 6, chapter 37, 38, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan ninyo. Diba? Lahat tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Alam ng Panginoon na tayo ay mayroon. Doon sa pagpapakain sa 5,000 katao, paano niyo napakain? Dahil sa mga taong biniyayaan ng Panginoon kung anong mayroon sila. Amen? At pwede tayo magbahagi noon sa ating kapwa. Sa 5 pirasong isda at 7 pirasong tinapay, marami po ang nakakain. Ang 5,000 taong nandoon na nagkatipon ay napakain sa pamamagitan ng mga biyayang nasa sa atin. Yun ay itinaas ng hiningi yun ni Jesus sa kanyang doon sa mga tao kung sino mayroon at itinaas niya sa Panginoon, ipinanalangin niya sa Ama at pagkatapos anong ginawa ni Jesus? Hindi siya mismo ang nagbigay, kundi ito ay inabot sa kanyang maalagad. Kayo ang magbigay sa kanila. Diba? Sa Diyos nang gagaling, ibinibigay sa atin at ibahagi din natin sa ating kapwa para walang nagugutom. Amen? Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga bagay sa mundong ito. At nawa, magamit naman po natin ito para sa ating kapwa. Sa panahon po ngayon ng pandemic, maraming nagugutom, maraming walang matirhan, maraming walang makain, maraming may karamdaman. At nawa, sa maliit na bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, maibahagi naman natin ito sa ating kapwa. Huwag tayo magdamot. Sapagkat may kaparusahan din nag-aantay para sa mga taong madadamot at sa mga taong mga mandaraya. Yung binasa ko po sa inyo, sabi noon, itapon niyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangi siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Tayo mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga bagay sa mundong ito. Kayamanan, talento, oras. Meron naman tayong oras para sa lahat ng bagay. Oras sa pagbibigay, oras sa ating sarili, oras sa ating asawa. Lahat ng oras ibinigay sa atin ng Panginoon. Gamitin natin yun para makagawa tayo ng mabuti kahit malang malit na bagay. Even the small things we can give to others. We can help others. Amen? Huwag po natin kalilimutan yan. Maraming salamat po at nawa nakapagbahagi ako kahit kaunting aral at kahit kaunting karanasan
sa inyo. Huwag niyo pong kalilimutan, subscribe sa my YouTube channel, share, and like. Granny Rola. Thank you po. Thank you for watching. See you on next video. God bless us all. Tayo pa ay manalangin bago tayo po magtapos. Kaya niyo pong magbigay ako, mag-alay ng kaunting panalangin para sa lahat ng may karamdaman, para sa lahat ng mga nahihirapan, para sa lahat ng nabibigatan, para sa lahat ng walang masilungan, walang bahay, walang tahanan, para sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa sa abroad at higit sa lahat, para sa aking mga, sa lahat ng kasama po sa chatroom for prayers, sa lahat ng mga taga Zambia, Lusaka, Zambia, sa Malawi, sa lahat ng bansa ng Africa. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O Diyos, God of all nations, God of all financial, healer of sickness, God of heaven, God of all protection, help me, God. Extend your hands to all the people that need your help. Extend niyo po ang iyong mapagpalang kamay sa lahat ng taong nangangailangan ng iyong tulong. Sa may mga karamdaman, sa mga nabibigatan, sa kanilang suliranin, sa mga walang makain, sa mga may karamdaman na halos walang maibili ng gamot, abutin niyo po sila ng iyong makapangyarihang kamay at ipagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sa mga tahanan na nagkakahiwalay, sa mga ama at ina ng tahanan na hindi nagkakasundo, mamagitan ka po sa kanila, banal mong Espiritu ang mamagitan sa kanila, O Diyos, upang maging maayos ang kanilang tahanan. Sa mga kabataang naliligaw ng landas, nawa Panginoon, iligtas mo sila. Alam po namin na ikaw lamang ang tamang malalapitan. You are the God who is more than enough. Bless niyo po ang community ng Fatima. Bless niyo po ang community ng Holy Cross Charismatic Prayer Group. Bless niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Ang lahat po ito ay aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Bye-bye.